Magandang araw mga ka-pilgrimage, ako si Pops Vlog at ngayon ay magsimula tayo sa isang makabuluhang paglalakbay ng pananampalataya dito sa Leyte. Bibisitahin natin ang ilan sa mga makasaysayang simbahan sa probinsya na may malalim na kwento ng pananampalataya at debosyon. Tara, samahan niyo ako sa ating unang destinasyon. Narito tayo ngayon sa unang destinasyon, ang St. Francis Xavier Parish ng Abuyog, Leyte. Ang parakyang ito ay tinatag bilang pagpupugay kay Senyor Francisco Xavier, isang kilalang misyonero na nagpalaganap ng Kristyanismo sa Asya. Ang simbahan ay hindi lang sentro ng pananampalataya kundi isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Abuyog. Dito, maraming deboto ang nagtitipon upang ipagdiwang kanilang pananampalataya. Panahon na upang magdasal at magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, patnubayan niyo po kami sa aming pilgrimage at pagpalain ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Mula Abuyog, bumiyahe tayo patungo sa Immaculate Conception Parish. Ito ang ating ikalawang destinasyon, ang Immaculate Conception Parish sa Burawin, Leyte. Ang parakyang ito ay nakatuon sa mahal na Birheng Maria sa kanyang kalinis-linisang paglilihi. Isa itong lugar kung saan maraming deboto ang lumalapit kay Maria upang humingi ng kanyang pamamagitan at gabay. Napakaganda ng simbahan at ramdam ang taimtim na pananampalataya ng mga parokyano rito. Makita ninyo yung kabuang lawak ng simbahan ng Immaculate Conception. Narito po tayo ngayon sa labas ng simbahan. Kumukuha po tayo ng mga footage or mga pictures mula sa harap ng simbahan. So ito po yung harap ng simbahan. Ito yung kumbaga plaza. Okay? So kung nakikita nyo, marami tayong mga kasamahan dito. Ito yung kasama namin sa pilgrimage. Ayan. So iba't ibang mga lugar ng ito ay sakop ng San Lorenzo Ruiz de Manila Parish. Okay, so yan yung mga kasama natin. So matingnan natin yung structure ng simbahan is napaka-unique. Okay? So may kita dito na napakalawak ng simbahan. So ayan, tingnan natin po. Okay, papasok na tayo ng simbahan, sa loob ng simbahan. So may kita ninyo yung napakaganda ng altar nila. Okay, so actually yung simbahan ng Immaculate Conception is under construction pa. So makita natin mamaya sa loob na mayroon pang mga naka-under construction or may mga metal pang nakakabit sa altar. So ayan po so napakaganda po ng simbahan ng Immaculate Conception ng Burawin, Leyte. So ayan. Okay, so actually sa kada simbahan po na puntahan namin is magkakaroon po kami ng prayers. Okay, so prayer for the whole pilgrimage na sumali or activity, then prayer din po sa kay Pope Francis and sa personal din na mga panalangin. Ayan, so yan yung nakita ninyo yung kisame ng Immaculate Conception. Napakaganda talaga. Ayan, so hindi rin syempre mawawala yung photo opportunity natin. Ayan. Mahal na Ina, ipanalangin mo po kami at ang aming mga mahal sa buhay. Amen.
Ngayon naman, narito tayo sa Sacred Heart Seminary sa Palo, Leyte. So ito ay isa sa mga pinakamatandang seminaryo sa rehiyon kung saan hinuhubog ang mga kabataang nagnanais maging pari. So ayan po yung kabuuan ng simbahan. At ito yung kumbaga lawak po ng seminary. So ito yung paaralan nila sa gilid. At dyan papasok na kami ng simbahan nila. Okay, so ayan po yung paaralan po nila. Yan yung Sacred Heart Seminary. Ayan, so ito yung simbahan naman sa harap. Ayan, so kung makikita ninyo, napakalawak din. Tapos napakaganda din yung ng simbahan. Okay, ng structure ng simbahan. Okay, so papasok na tayo ngayon sa loob. Ayan, so may kita nyo yung mga kasama natin nagsipuntahan na sa loob, na sipasok na. Okay, so hindi talaga mawala yung pagpicture. Ayan, so ayan po yung harap ng Sacred Heart Seminary Church. Ayan po. So ang seminaryong ito ay nagtaguyod ng maraming leader ng simbahan at nagsisilbing pundasyon ng pananampalataya. Okay, so ito ay nagsisilbing pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano sa Leyte. So ayan, so papasok na tayo sa loob. Okay, so pagbungad pa lang makikita na natin ang napakaganda po ng structure ng simbahan. So mayroon po mga santos na makikita sa bawat sulok. So ayan, so naghahanap na po tayo ngayon ng maupuan. So ayan po yung altar nila. So napakaganda. So mamaya may papakita ko sa inyo ng mga pictures ng bawat simbahan. Okay, so ang bawat altar nila. So ayan po. And ayan. So magdadasal na naman kami dito. Ayan, naghahanap na ako ng aking maupuan. Okay, so ayan po. So Lord, pagpalain mo po ang lahat ng mga nagpapari at naglilingkod sa simbahan. Okay, ayan. So, pagkatapos namin sa loob ng simbahan, lumabas kami. Nilibot po natin yung buong compound o yung campus ng Sacred Heart Seminary. So, ayan po. So, galing po tayo ng mag-CR. Meron po sila mga genderized CR. Okay? So, narito yung kasama ko, si Balrona. Ayan yung kasama ko palagi. Ayan, so napaka cute. Okay. So kasama ko din dito yung yung best friend ko nung college, sa Ate Jenna. Yun, hindi ko nakita, hindi ko na-flex sa sa camera. So ayan, nagsiandaran na yung mga namin, mga kasama namin, mga van. Okay, so dito hindi mawala yung picture. Ayan, so bago pumasok ng sasakyan, syempre mag-picture muna kami. Actually, mula dito sa aming lugar, 9 po kami na nag-attend ng pilgrimage. Ayan, so magkakaroon po kami ng mga pictures.
our next destination ay ang Cathedral of Our Lord's Transfiguration sa Palo, Leyte pa rin. So ayan, actually ito yung huli nating destination sa episode na ito kasi may part 2 pa tayo. So ayan po yung pagpasok natin sa loob, nakikita agad yung napakagandang structure ng simbahan. So ang Cathedral of Our Lord's Transfiguration dito sa Palo, Leyte, isa ito sa pinakamahalagang simbahan sa buong probinsya. Kilala ito bilang isang makasaysayang lugar dahil dito nagdaos ng misa ang Santo Papa Francisco or kasalukuyan nating Pope Francis noong 2015 sa pagbisita niya dito sa Leyte. Okay? So bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Isang paalala ito ng pananalig at pag-asa sa kabila ng matitinding pagsubok. So ayan, so kung nakikita natin sa pagpasok pa lang ng simbahan, makikita na talaga yung napakaganda ng kisame ng loob ng simbahan, yung altar, syempre hindi talaga may mawala. So napakaganda talaga niya. So ayan, so mag-start na naman kami dito ng prayer. So actually, okay, so ayan, after our group pictures kasama si Father James, ayan, so pauwi na kami, lalabas na kami, patungo na kami sa next destination. So yung next destination natin is magkakaroon tayo ng part 2. Okay? So abangan lang po natin or please stay tuned to our next episode which is the part 2 ng pilgrimage. Ayan. So palabas na kami dito ng simbahan. Then patungo na kami ng next destination which is yung Santo Niño. Okay? Santo Niño Church ng Tacloban. So ayan. So palabas na kami. Ayan. Tapos, syempre, Panginoon, salamat po sa biyaya ng pananampalataya. Naway maging matatag kami sa anumang pagsubok sa buhay. Amen. So ayan po yung labas na ng simbahan. Ito naman yung mga pictures. Ayan, tingnan nyo po. So ayan, so dito na magtatapos ang ating video. So bago tayo mag-end, napakagandang karanasan ang pilgrimage na ito. Sa bawat simbahan na ating binisita, nadama natin ang presensya ng Diyos at ang malalim na panampalataya ng ating mga kapwa Pilipino. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating pilgrimage journey. Huwag kalimutan magdasal, magpasalamat at palalimin pa ang ating panampalataya. Hanggang sa sunod nating paglalakbay. See you on the next video. Paalam at pagpalain tayong lahat.